church. Everyone's doing okay today. I'd like to invite everyone to stand up as we sing praise and worship. With all your soul, with all your mind, with all
What can separate me now?
saint, make us faithful, Lord God, to every one of us gathered here. And you continue to give blessing for the West Kingdom, delivering your message. We love you, Lord. Glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Magandang umaga sa ating lahat. Good morning. Pwede ba nating ikot yung camera para makita naman yung mga kapatid at bago ako mag-announce and then later we'll go sa ating pong message ngayong umaga. So kumuhay-kuhay kayo kasi mas maraming nanonood sa ating ngayon dahil wala sila dito sa venue natin, dito sa Avocado Street, of course, Green Park, Phase 2, number 14. Ito yung ating actually office ng New Creation in Christ Church. Ngayon ay dito tayo pansamantala. Okay. So, welcome po natin una sa lahat about sa atin ngayong umaga. And of course, nagpapasalamat tayo na tayo po ay nandito. Tanong po yung iba talagang nag-decide sila na hindi pumunta dito. Pero sa Sunday, next Sunday, ay sa kalooban ng Panginoon, ay gawin po nating face-to-face dito sa bahay. Amen. Amen ba? Amen. Okay. Bahala na kung tayo'y puro patayo. Okay? Kasi binibilang po namin at yung 40 medyo okay pa. Pero usually 60 to 70 po tayo. So, we'll see. Ang gagawin natin, ipamimigay po natin lahat ng gamit dito. At pagkatapos, saka po tayo mag-settle. In fact, we plan po na lumipat ng bahay. Kaya ito ay mawawalan ng mga gamit. So, probably, may direction ng Lord, pansamantala, dito tayo, since magiging maluwag po ito. So, wala yung table, wala ito, wala ito, wala ito. Pero si Pastor nandito pa, at saka yung wala yung lahat. Kaya siguro gagawin natin diretso. So, yung mga nanonood sa atin na hindi pumunta, we will try next Sunday, we'll be having our face-to-face Sunday service dito po sa, ano to? Hindi Burger King, hindi New Community Christian Church dito sa Green Park. Ang tawag po rito ay Phase 9. So next Sunday, ayusin namin po yan. And then sa mga susunod, kung hindi pa mayari yung ating temporal na mga gawain, halimbawa place sa Burger King o sa isang building na pinagpe-pray natin, ang Panginoon po ang bahala dyan. So at least, ang Panginoon ay nagbibigay ng direction at saka lugar para sa atin. Pag medyo mabot tayo ng mga 4 na buwan dito, ay 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, gagawin na rin natin pa, palamigin na rin natin ito kung yun ang kalooban ng ating Panginoon. Ano po? So sa Sunday, we are inviting everyone to be here face to face. Of course, lagi naman tayo may live streaming. Tingnan natin at pahabain natin ganun. So, tinanong tayo ng mga tagalabas kung tayo po ay, kumbaga, ilang oras ng service at malakas ba tayo. Pinakinggan ko kanina, hindi naman po. So, sakto lang. At yung kanto natin ay pwedeng pagparkingan pag wala dito. Kasi yung kanto doon, actually, walang nagpa-park yan. Tapos na dito. Kung kaya naman maglakad, maluwag yung parking, binili ko na po yung Plaza, pwede kayo mag-park doon, no? At sabihin nyo lang kay Kuya Carding at pagpaparking po kayo doon. So, yan po yung ating announcement natin. So, Lord willing, we will be doing that this week. Kaya, yung full blast natin ng mga worship team, you can have your practice again dito. Ang mga advantages, of course, hindi tayo nag-iripat ng gamit. So, yun po mabigat. Medyo konti, hindi tayo nagbubuhat. Kaya hindi po ako uminom ngayon ng pain reliever. No? Kasi hindi tayo nagbuhat. No? Tsaka sobra kami ng 1 oras na tulog, hindi kailangan na magpunta rin. So, okay, muli, kamayan po natin yung ating mga katabi at sabihin natin, nawa ang pagpapala ng ating Panginoon ay sumaating lahat. Ganyan din po yung nanonood sa atin. Welcome na welcome sa live stream. Kaya sa Sunday, Lord willing, of course, we will be here face to face. Sa atin. Okay, amen po. Okay, ang ating pong tinatalakay ay foundational. Inura natin yung core values. Hindi ko alam kung tandaan niyo pa yan because mga 2 months ago na yan.
yung core values, we have like 10 core values. No? At ngayon, nandito po tayo sa paglikha ng foundational na may kinalaman po sa ating statement of faith. Bakit po? Kasi ang New Creation in Christ Church ay 2 years sa May. So, nung nagsimula po tayo, ang anniversary po natin ay sa May. And we will be having baptism. No? So, first week o first Sunday ng May ay 2nd year anniversary ng New Creation in Christ Church. Amen? So, hindi na tayo bago, pero hindi rin tayo masyadong matagal. Bagamat yung iba po sa atin, tayo po ay dating, of course, ay CCC o Community Christian Church. Kaya po, nagkakaroon tayo ng malinaw na mga statement of faith. Kasi napakahalaga po na alam natin yung ating sinasampalatayanan. Hindi lang tayo basta pumupunta ng church, may dalang Bible, at sinasabi natin tayo ay Christian, o kaya sinasabi natin Bible-believing Christian. Totoo yun, pero maganda, alam po natin yung mga bagay na sinasampalatayanan natin bilang mga anak ng Diyos sa banal na kasulatan. At una na ngayon, 2 Sundays ago, we talk about God. No? Ako yung una na nagbigay ng introduction. Last Sunday, ang kapatid na Dinan, so tinalakay niya yung sovereignty at tinalakay din niya yung providence. No? Ngayon po, ay tatalakayan natin ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi yung una, sinabi po natin, tayo po ay naniniwalang may Diyos. Amen? At ang Diyos ay merong 3 persona. So yun po yung pinag-aralan natin, pero hindi naman talaga extensive yan, kundi talagang parang lahat yan halos introduction or introductory sa ating mga statement of faith. Pero maganda na alam natin. Una, for the sake sa mga bago po natin kasama, ay tayo po ay naniniwalang may Diyos at tayo po ay sumasampalatayang merong 3 persona. Hindi po tayo oneness, na yung Father, siya din yung anak, at yung anak, ay siya din yung Father. Hindi po. Kung hindi, tayo po ay kapatirang Kristiyano na kung saan naniniwala na ang ating Ama, Anak, at Espiritu Santo ay Diyos at sila po ay 3 persona. Ngayon po ay ang pag-aaralan natin at titingnan ay ang ating Panginoong Jesucristo. Every time na mag-aaral tayo pag Sunday, since hindi po ito Sunday school, hindi tayo magkaroon ng discussion kasi preaching siya. Kaya marahil kung tayo po ay talagang desidido na makita po natin at matutunan ang sinasabi ng banal na kasulatan, napakahalaga na meron po tayo minsan ng mga pagtutulong. Yung talagang teaching na kung saan meron tayong time para magbukas ng Bible natin, mag-take notes, mag-discuss, at saka magtanong. Kasi ang layunin po natin, hindi lamang tayo magsumamba at magbigay ng pasalamat sa ating Panginoon, kundi mismo ay yung foundation ng ating pananampalataya at pagkaalam at pagkakilala natin sa Diyos at sa ating Panginoon ay lalalim lamang po yan kapag tayo ay lumalalim sa Kanyang mga salita. Hindi po tayo pwedeng maging Christian at sumamba ng tama at sa katotohanan ng malayo sa Kanyang mga salita. Kasi ang tanong, saan po manggagaling yung panggagalingan ng ating pananampalataya at saka yung ating kaligtasan at pag-asa natin? Magiging tradisyon po yan. Magiging parang naniniwala lang tayo at pagkatapos umaasa. So since this is foundational, tinitingnan po natin sa banal na kasulatan ang mga pananampalataya natin. So first, God, may statement of faith tayo, and then Jesus Christ, ito po yung statement of faith natin, ilalagay po natin. Ang ating Panginoon sa Kristo, ito po ay sa Colossians 2:9, at ang sabi, for in Him, the whole fullness of deity dwells bodily. So, dito pa lang, sinasabi na po natin, ang ating Panginoon sa Kristo ay sinasampalatayanan po natin at kinikilalang Diyos. Amen po? Hindi po siya tao na tulad natin. Siya ay nagkatabang tao, titingnan natin mamaya, pero siya po ay kinikilala natin bilang ating Diyos at tagapagligtas. Kaya ang NCCC believe that our Lord Jesus Christ, or the Lord Jesus Christ,
is the Anointed One, the Savior, and God Himself. So, yan po yung ating sinasampalatayanan. Kayo ba ay sumampalataya na sa ating Panginoon sa Kristo? Palagi natin tinatanong. Ibig sabihin, pagka Amen, ibig sabihin, kinilala natin at tinanggap natin ang ating Panginoon sa Kristo bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Habang ako ay umaawit at nakikinig ng pagsamba, ako ay nagpapasalamat sapagkat maaga na ako ay kahit papano nakakilala sa ating Panginoon. Yung family namin, marahil kami ay elementary, ay nagkaroon na ng ganitong church. Yung una pong church namin ay bahay. Hanggang later, apartment, and then later, nagkaroon ng sariling building. Palipat-lipat din. Kaya, ngayong 65 o 66 na ako, parang bumalik yung kasi house church, no? At, pero actually, mas marami po tayo, of course, kaysa dun sa panahon po namin. Ngayon, kapag titingnan ko, ang laki ng pasalamat natin na nakilala natin ang ating Panginoon, lalo na nung tayo po ay mas bata pa. Kasi po, ang unang nakita ko, hindi magiging ganito ang buhay ko at pamilya ko at pamilya namin kung hindi kami kaagad nakakilala sa ating Panginoon. Nakakilala na nga, minsan lumalayo pa eh. Di ba? Na para bang hindi siniseryoso yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. At meron kaming ganung karanasan. Pero sa habag ng Panginoon sa akin, iniisip ko, kung hindi ako sumampalataya sa ating Panginoon Yesus, at hindi siya tinake seriously, meron po akong buhay, at maaari iba ang buhay ko, pananampalataya, at maging ang aking pamilya. Sigurado yung bakit? Kasi nakilala ko po ang aking may bahay sa isang pananampalatayan tulad ng ating Panginoong Kristo. So kung hindi, marahil, iba yung napangasawa ko. At siya din. Maaaring mananampalataya rin. At iba yung kanyang mapapangasawa. Pero makita po natin, kapag tayo ay sumampalataya sa ating Panginoon, meron po siyang direksyon, plano, at naisin sa buhay natin. Amen po? Practically, hindi lamang po spiritually, na para bang naghihintay lang tayo sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Hindi. Yung buhay natin, pag sumampalataya tayo, nais niya na tayo ay magpailalim sa kanyang kalooban at pangunahan niya yung buhay natin. Yan po ang ibig sabihin na tayo po ay sumasampalataya sa ating Panginoon. Siya po ang nagme-may-ari, ang nagdidirect ng kanyang kagustuhan sa buhay natin. Kaya kung meron tayong sariling kagustuhan na hindi ayon sa kalooban natin sa ating Panginoon, yan po ay hindi magiging kalugod-lugod sa ating Panginoon. Kaya gusto po natin ay nasa ilalim tayo ng kapangyarihan at pagsunod sa ating Panginoon. Ito po yung statement of faith. We believe that Jesus Christ, the eternal Son of God, truly God and truly man, was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He lived a sinless life, performed miracles, died on the cross as a perfect sacrifice for our sins, and rose bodily from the dead as ascended into heaven. Ang haba pala nito, no? Intercedes for His people and will return in glory. He is the sole mediator between God and humanity as well as the head of the church. So, may mga katotohanan na nandito. Marahil, may 5. Tingnan nga natin yung katotohanan. Sumasampalataya tayo na ang ating Panginoong Yesus ay eternal Son of God. That means He is God. He is the eternal Son of God. Walang ibang pangalan. Kung meron kayo nakikitang TV, sa TV, at nagsasabing siya'y anak ng Diyos at galing sa kaisa-isang anak ng Diyos, hindi po totoo yun. Sapagkat ang kaisa-isang anak ng Diyos ay Diyos at walang iba kung hindi ang ating Panginoon sa Kristo. At ang sabi, true God and truly man. Pangalawang katotohanan. No? Yung ibang salin, merong fully God and fully man. Ano po ang ibig sabihin ng truly God
at saka truly man. Yes, siya ay Diyos at siya po ay nagkatawang tao. Okay. Masasabi po natin yan sapagkat siya po ay physically ginamit si Maria, Virgin Mary, at nagkatawang tao ang ating Panginoon sa Kristo. Diyos siya because He was conceived by the Holy Spirit. Kapangyarihan ng Banal na Espiritu kay Maria. Pero siya po ay walang pasimula. Itingnan natin yan. Kasi Diyos siya eh. Hindi po siya nilikha. Sapagkat He was with the Father from the very beginning. As far as yung beginning na yan ay yung pagkalika, ay yung creation. Pero actually, ang Panginoon ay walang pasimula at walang katapusan. Kasama po siya sa pagkalika. Ngayon, siya din po, sa Sunday, pag-usapan po natin, He is also truly man. Kasi may nagtuturo din po na hindi siya talaga tao. Siya po ay nagkatawang tao, of course, pero hindi lang siya tao. Pero siya po ay merong laman. At yan po ay maganda na makita natin. At ang sabi, He was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary, and He lived a sinless life. Siya lamang po yung walang kasalanan. Tayo po ba ay ganon? Sino po sa atin ang sinless? Wala. Ang ating Panginoon Yesus, siya lamang po ang nabuhay sa lupa na nagkatawang tao, walang kasalanan. Okay? Tayo po lahat ay makasalanan. At ang sabi dito, He performed miracles. Makikita po natin sa Ebanghelyo. So marami po siyang milagro. Magandang pag-aralan din yan. Siguro mas maganda tumagal tayo sa ating Panginoon. Yung kanyang mga teachings, yung kanyang parables, at yung kanyang mga signs and miracles. Pwede po kayong tanungin, anong milagro ang ginawa ng Panginoon? Dennis, magbigay ka ng isa. Banando ka na pala, no? Ibig sabihin, may mga bulag nakakita. May mga bingi talaga nakarinig. May mga patay na buhay. May mga sakit. Turning water into At saka yung turning water into wine. Pagkatapos nagpakain ng 7,000. At pagkatapos, ano pa? raising the dead. At yung mga patay ay binuhay. At yung mga sakit at inaalihan ng demonyo ay, pag sinabi niya, sila ay lumalayas. Walang taong makakagawa niyan. In fact, nagulat ako, meron ako nakita, napapanood sa YouTube. Hindi naman sa kagato, talaga namang hindi totoo. Gawa-gawa lang. Sapagkat, hindi pwedeng gayahin ni naman ang ginawa ng ating Panginoong Kristo. Sapagkat siya po mismo ay mayroong kapangyarihan. At ang sabi po, siya ay namatay sa krus at naging sacrifice sa ating mga kasalanan at nabuhay na maguli. Okay? At pagkatapos, siya po ay pumunta sa langit. Nasaan po siya ngayon? Umakyat sa langit at umupo sa kanang trono ng Diyos. Bagamat ang sabi niya, kasama natin siya. Lo, I am with you always. Kasi, ang Espiritu o ang Diyos ay sumasalahat. Ang ating Panginoong Yesus ay kasama po natin maging sa ngayon. At ang sabi, siya lamang po yung mediator. Ano po ibig sabihin ng mediator? 1 Timothy 2:5. Siya lang po yung intercessor, yung nag-intercede sa atin. No? 1 Timothy 2:5, walang iba. Hindi si Pedro, hindi si Maria, hindi ang sino man, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya lamang po ang magdadala sa atin sa langit. At sino po ang Pangulo ng Iglesia? Who is the head of the church? The Lord Jesus Christ. Sino po ba yung church, mga kapatid? Tayo. Ito po ba yung church? Yes. Yes. Ay, yung building? No. Hindi. Okay. So, we are the church. Kapag lumabas tayo dito, yung may-ari na nakapangalan dito. Pero habang nandito ang mga mananampalataya at sila'y nagsasama-sama, ilan man sila, they were called the church. Iglesia. Kasi ang literal na ibig sabihin nun, mga tinawag ng Diyos. So lahat ng bawat isa sa inyo na kumilala sa ating Panginoon ay tinawag ng Diyos. At tinawag tayong iglesia o church. Kasi ang alam natin, pag merong krus ay church. Kasi yun ang naging
kaisipan ng tao nung nagdaan ng maraming taon. Pero actually, biblically, scripturally, we are the church. Tayo po ang iglesia ng ating Panginoon. Meron akong nabasa na ang pangalan ay Brian Gamble at ini-interview niya si Larry King. Kasi yan ay merong sitcom sa TV, Larry King Live. Yung iba, bata pa sa atin, hindi nyo kilala yung Larry King, ano? Ikaw, Dennis, kilala natin. Si Dan. Ay, hindi, Larry King. At si Larry King po ay kilala na nag-interview ng mga artista, basketballista, marami pa iba, maging politic. Anong tawag doon? Talk show. Yung talk show. Na meron pang isa na kilala ko, bukod kay Larry King, na matanda na rin. No? I forget the name, no? Pero talk show din siya. Marami yan, no? At mahilig po ako sa talk show. Yes. Ito, David Letterman. Ngayon, ito po ay mga, actually, hindi mga mananampalataya. Ngayon, marahil, mananampalataya si Brian Gamble, hindi ko alam, pero tinanong siya, ang sabi niya, ni Brian Gamble, Larry, kung meron kang isang tanong sa Diyos, na itatanong mo sa Kanya, ano yun? Magandang tanong yun, no? Kasi hindi siya niniwala na may Diyos, hindi ko alam. Pero sabi niya, kung meron kang tanong, ano itatanong mo sa Kanya? Kaya po, ano itatanong mo? Pero mag-isip, ano? Pero may sagot kagad siya. Sabi ni Larry King, I would ask him if he had a son. Siguro meron siyang ibang kaisipan. Itatanong daw niya sa Diyos kung meron siyang anak. At sinagot siya ni Campbell, ang sabi niya, very interesting question. Great question, sabi niya. At sinagot niya, here is the answer. Sabi niya, yes, he does. And his name is Jesus. Amen? Kasi sa banal na kasulatan po, ang ating Panginoong Yesus ang kaisa-isang anak. In fact, marami po akong introduction dito. Ito po ilagay natin sa Facebook, marahil, at parang makahumaba ako masyado. At kaya siguro, ilipat muna. Okay. Okay. Si John Blackard, ay sinulat po niya yan. Ayan. Okay? Yung kasunod, nakikita po natin si John Blackard. Sige lang, next mo na. At ang sabi ay sa mga nakalipas pong generation, okay? Kung bibilangin po dito sa mundo, ay umabot na po halos, ang sabi niya, 60 billion people. Kasi ngayon po, 6 billion eh. Kaya siguro nung simula, sabi niya, 60 billion people na lumakad dito po sa planet Earth. And of those 60 billion people who have walked planet Earth, only a handful have made any real lasting impression, have actually changed the world. Tama nga naman, ano? May mga ilang tao lang, kahit na sabi mo, billion years, na may mga taong kilala na mga ilan lang. Meron mo ba kayong kilalang tao na kilala ninyo? Ha? Sino? Mga... Hindi ko alam, ano? Isa sa kilala ko, halimbawa, na talagang sa panahon ng medyo bata kami, si Muhammad Ali. Sabi niya, I am the greatest. And of course, magaling siya sa vaccine. But we know the greatest is none other than the Lord Jesus Christ. Of course, kilala niyo si Einstein. Ano first name niya? Albert Einstein. Absent siguro ko sa school. Okay, kasi siya po ay naka-invento ng tinatawag na, ano ba yun? Yung atom, yung energy, no? Yeah, yung relativity na kanyang sikat na ano. So, ngayon, may mga ilan pa na maaaring, halimbawa, yung nag-inventa ng evolution. Absent na naman kayo. Darwin. Yeah, Charles Darwin. No? Ngayon ko lang naisip yan. At siguro may mas bago pa dyan na kung saan ilang mga tao na kilala sa mundo. Pero, ang lasting sa sinasabi ni Blackard, mula nung billion years na yan na nagsimula, ang ating Panginoong Yesus lamang
ang masasabing kaisa-isa nananatili hanggang ngayon. At marami ang mga tao na sumasampalataya at kumikilala sa Kanya hanggang ngayon. Do you believe that? Maraming sumasamba, maraming kumikilala, maraming umiidolo, at handang mamatay sa ating Panginoong Kristo. In fact, yung susunod, pakikinan po natin, every recorded word na sinabi ng ating Panginoon, ang sabi, next, ay ina-analyze, in-scrutinize, pinagdidibatihan, at maraming historian at philosophers na tinitingnan yung kanyang tinuturo. Siguro more than 2,000 years ago, nung nagkatawan ang ating Panginoon. At dahil sa ating Panginoon, nahati po yung ating tinatawag na pagtingin sa panahon. Tama ba? Merong AD at saka AD. AD at saka BC. Yeah. Kasi yung na-divide po yan sa ating Panginoon, yung AD, yung Anno Domini, the year of our Lord. Siyempre, BC is before Christ. So, nagsimula, yung taon po natin, 19 ganon, kasi 2,000 years ago, at bago yan yung BC, sa panahon ng Lumang Tipan, nahati dahil lang sa ating Panginoon. Sino po ang pwede makagawa niya? And of course, walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Hindi ko alam kung yung may kasunod na isa pa. Imagine ang ating Panginoon po, kung kayo po ay titingin sa mapa, may gumawa nito eh. Yung buhay niya, yung lahat ng kanyang pinuntahan, idinrawing sa mapa. Yan po yan. Nanatili lang ang ating Panginoon, actually, halos, doon lang po sa Palestine o sa Israel. Meron po ba kayong alam na nagpunta siya sa ibang bansa? Of course, nung bata siya, napunta siya Egypt. Kasi tumakas siya. No? Pero halos makikita po natin sa kanyang panahon, nung siya ay bata, teenager, hindi marami sinabi sa banal na kasulatan, at siya po ay lumaki, at namatay, at nabuhay na maguli, at nag-stay, nandun lang siya. At yung pong mapa makikita ninyo, at yung kanyang itinerary, makikita mo, dun lang. Tayo po, mas malayo na puntahan nyo kaysa sa kanya. Amen po? Dito lang sa Pilipinas, siguro, nakapunta na kayo Mindanao. Malayo-layo yun. Kasi ang ating Panginoon, dun lang siya. No? Nakapunta kayo ng Hong Kong, ibang bansa, at iba pa. Ang ating Panginoon nandun. Pero ang sabi niya, imagine ang ating Panginoon Jesus ay kinilala sa buong sanlibutan. Whether yung iba ay talagang sumasampalataya at yung iba ay hindi. May nagsasabi po ng kanyang follower o yung kumikilala, maabot ng maybe 3 million, something like that. Meron pa pinakita nila. At imagine, hanggang ngayon, sinasabi natin ang pangalan ng ating Panginoon. Kapag ikaw ay tumatawag sa ating Panginoon at nananalangin, kasama ang pangalan ng ating Panginoon hanggang ngayon at sa darating. At kung hindi pa babalik ang ating Panginoon, sa kalooban ng Panginoon, sa Panginoon din tayo magkakasama. Amen po. Parang tinitingnan niya yung kape. At saka yung pandesal. No? Mainit dito kaysa doon, pero it's okay. Natawag kayo mag-alala. Ano po? Malamig na. Malamig na? Nga ko pinapawisan. Okay. Pero gusto ko yan. Okay? Bira akong pawisan. Kaya gusto kong pawisan. Unang point po natin, Jesus is the image of the invisible God. Sabi nga, Jesus. Okay. Hindi ko lang inilagay, pero pwede niyong ilagay Hebrews chapter 1. Pakisabi niyo nga sa tabi niyo, Hebrews chapter 1, especially verses 1 to 3. No? Kasama yan, kapareho, halos dito yan. Ang sabi po, ang ating Panginoong Kristo, ayon po kay Pablo, sa sinulat niya sa Colossus, is the image of the invisible God. Bakit po? He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. Meron po ba tao sa lupa na nagsabi na siya ay firstborn of all creation?
na maaaring religious leader o kilalang tao o kaya sinabi niya na siya ay image, he is the image of the invisible God. Ang tawag po doon, kapag sinabi mo yan, blasphemy yan. Blasphemous tayo. Kasi ang Panginoon lamang, at nangyari na yan, nung siya napunta rito, he is the only image of the invisible God, the firstborn over all creation. Kaya ibig sabihin, dito pa lang, ang ating Panginoon Jesus ay Diyos. Hindi natin kayang sabihin niya. Huwag mo kung ganito I am the image of the invisible God. Kasi pag image, bagamat maintindihan natin, ibig sabihin, reflection or kamukha, kahawig, or siya. Sakto, pareho. Kaya yung unang verse, yung buong kadyosan ng ating Ama ay nasa Kanya. Tayo po ay hindi kahawig ng Diyos, kundi ang daming mukha ng Diyos. Tayo ay nahawig doon sa point na tayo ay nilikha at meron tayong Espiritu at nilikha tayo sa image ng ating Panginoon Kristo. At may mga ilang dahilan kung bakit nasasabi yan. At ang sabi, for by Him all things were created that are in heaven, that are on earth, visible and invisible, whether throne or dominions, or principalities or powers. All things were created through Him and for Him. So masasabi po ba natin ang ating Panginoon Kristo ay manlilikha? Yes. Kaya po sa Genesis 1:1, ang sabi, let us create, di ba, man in our own image. So ibig sabihin, nandun na siya. At makikita natin ang ating Panginoon Jesus ay manlilikha. At ang sabi niya, all things were created through Him and for Him. And He is before all things, and in Him all things consist. And He is the body of the church, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He may have the preeminence. So siya po yung pinakamataas, at namamahala at nangunguna. Kaya ang ating pong Panginoong Yesus, masasabi po natin na siya po ay image of the invisible God. Pangalawa po, ang sabi po, Jesus made Himself equal with God the Father. Sa mismo po, masasabi natin na pinapareho niya yung kanyang sarili sa Ama. Kasi po may nagsasabi, bakit niya Diyos? Si Jesus. Siya ba ay may mababasa kayo na sinabi niyang Diyos ako? Well, actually, marami po tayong makikita na ang ating Panginoong Yesus, sinasabi niya na Diyos siya. Maaring hindi ganun ang praise, pero malinaw po na sinasabi niya na siya po ay Diyos. Ngayon, ito po ang sinasabi niya dun sa kanyang mga alagad, lalo na po si Philip. If you had known me, you would have known my Father also. And imagine this, sinabi ng ating Panginoong Yesus. From now on, you don't know Him and have seen Him. Sabi niya, pag nakilala niyo ako, makikilala niyo ang inyong Ama, at pag nakita niyo siya, pag nakita niyo ako, at ngayon nakita niyo ako, ang sabi niya, nakita niyo na siya. Aba, si Philip, may iba kang tanong. Philip said to him, Lord, show us the Father, and it is enough for us. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ni Philip doon. Kasi ang sabi niya, sana po ipakilala niyo o ipakita niyo sa amin ang Ama at sapat na yun. So para bang mananalig na kami, sasampalatayan na kami, lahat ng bagay kapag napakita niyo ang Ama sa amin. It is enough for us. At ang sabi ng Panginoon Jesus ito, Jesus said to him, have I been with you so long, and you still do not know me, Philip? Whoever has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father? Sa palagay po ninyo, ang ating Panginoon Jesus ay tao o Diyos? Ini-equal po ba niya ang kanyang sarili sa Ama? Yes. At ang sabi niya, do you not believe that I am in the Father, and the Father is in me? The words that I say to you, I do not speak on my own authority, but the Father who dwells in me does His works. Kaya po sa talatang yan na sinabi ng ating Panginoon Jesus, malinaw po ang ating Panginoon
ay kapantay ng Ama. Bakit po natin binanggit ito? Kasi ganito, yung iba naniniwala ang ating Panginoong Diyos, pero hindi kapantay ng Ama. Inferior siya sa Ama. Parang may level. Kaya pagka kayo nagpunta ng abroad, at may kaya ng Christian church, kung ano man yan, pwede ba tanungin ninyo? Ano ang doktrina ninyo? Pagkasabi mo nga sa katabi mo, magtatanong ka. Kasi, meron po nagpunta na mga minsan, pupunta din sa church natin, at tuwang-tuwa sila, may simbahan na daw sila. At ang sabi niya, natutuwa kami kasi dating hindi namin kasama na namin ngayon. Sabi ko, praise the Lord. Later on, nalaman ko, iba. Alam niyo kung ano? Hindi niya naman kilala to eh. Mormons. Kasi nabasa eh, Latter Day of Jesus Christ. So, pag may pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, hindi nangangahulugan, ay kasama at mananampalataya at mga anak ng Diyos at kumikilala sa ating Panginoong Jesucristo. Maging ang mga religious leaders, the Pharisees, they oppose and of course, kill the Lord Jesus Christ. Ganun din po. Kaya kapag napunta tayo, tatanungin po muna natin. Alam mo, ang isang maganda, may experience po tayong member dito sa church. Okay? In fact, nung naghahanap po siya ng church, umatin sa atin. Nang mga ilang linggo, kasi yung pamilya, magulang niya, naghahanap ng church. At alam nyo, nag-observe siya. Hindi lamang po yung ating fellowship, nakinig din siya ng mga katuruan. Nung nasigurado niya, yung pananampalataya at katuruan natin na tinuturo sa banal na kasulatan, saka lang po niya sinabi, Nay, Tay, pwede po tayo dun. Okay po dun. Ayaw ka rin banggitin. Kasi kasama pa rin natin sila hanggang ngayon. At actually, humanga ako. Yun ang tama. Okay? Bakit? Kasi po, dapat alam natin. Kaya po meron tayong tinatawag na statement of faith natin. Kasi mahalaga po na alam natin ang katuruan. Alam po ba ninyo na meron po tayong mga kasama, iba na po yung pananampalataya niya. Akala niya, Christian pa siya, pero actually po, hindi na. Sa pangalan, maaaring sinasabi niya, pero iba na po ang kanyang kaisipan. Pangatlo po, Jesus called himself, ito mas mabigat, I am. Kasi po, yung mga Hudyo, kasama niya, kausap niya rito, yung mga religious leaders. Ngayon, nabanggit si Abraham. Ay nako, pagdating sa Middle East, pag binanggit niyo si Abraham, talaga pong kinikilala yan. Kasi propeta nila yan eh. Ngayon, nagkaroon ng discussion. Kaya yung pong mga kumikilala ngayon na propeta si Abraham, matagal na po yan, panahon pa ng ating Panginoong Jesus. Nung nabanggit po si Abraham, nag-react po yung mga religious leader at sabi, bakit? Mas mataas ka ba kay Abraham? At dito po sa verse 5, sabi niya, but you have not known him, I know him. If I were to say that I do not know him, I would be a liar like you. But I do know him and I keep his word. Ito, binanggit niya. Your father Abraham rejoiced that he would see my day. He saw it and was glad. Nakong bigat nun. Si Abraham, na matagal na, libu-libong taon, ang sabi ng ating Panginoon Jesus, nakita niya ako. And he rejoiced. At dun sila nagulat. Kaya ang sabi niya, sabi ng mga Diyos, you are not yet 50 years old and you have seen Abraham. Ang layo kaya ng gap nun. Parang bang ganito. Uy, alam mo, sa totoo lang, nakasama ko at nakita ko si Rizal. Nakita niyo na ba si Jose Rizal? By the way, kilala niyo po ba yun? Pambansang bayani natin. Ha? Mga kapatid, pakiulit, pambansang bayani. Kasi hindi na alam eh, no? Pero ako din, hindi ko po nakita. Pero ang tanong, totoo ba siya? Meron ba siya? Taga saan po siya? Laguna. Napuntahan niyo po ba yung bahay niya? Sino nakapunta?
ako din. Di ba? Kaya, nagmamalaki tayo, hindi natin nakita personal, pero naniniwala tayo na merong Jose. Pangalawa, naging bayani natin. Ang mga Hudyo, kung meron man silang bayani, isa si Abraham at saka si Moses. Kapag binanggit yung pangalan na yun, makikipag-away sila. Sinabi ng ating Panginoon, bago si Abraham, nandun na siya. Kaya ang sabi dito, before Abraham was, I am. Hindi ko nilagay isang talata, alam mo yung kasunod, nagalit yung mga Hudyo. Anong ginawa nila? Yes, kumuha ng bato at babatuin ang ating Panginoon. Bakit? Kasi para sa kanya, blasphemous siya as blasphemy. Kasi he made himself equal and called himself God. Kasi yung salitang I am ay pangalan po ni Yahweh sa lumang tipan nung tinanong ni Moses kung ano ang sasabihin niyang pangalan niya na maglalabas sa Israel. Naalala niyo? Sabi niya, tatanungin ni Pero at pupunta kami sa wilderness. At pagkatapos, sasabihin ko, nandito ko, isinugo ko, Nino. Anong pangalan ang sasabihin ko? At binanggit yan ng Diyos na si Yahweh ang sabi niya, I am who I am. I am what I am. I am ang sabi niya, ang kanyang pangalan. At binanggit po yan, quote and quote, sinabi ng Panginoon, before Abraham was I am. At alam nila na sa lumang tipan, ang pangalan niyan ay sa Diyos. Kaya yung time na yan, kumuha po sila ng bato at babati ng ating Panginoon. Eh, hindi pa oras ng Panginoon. Alam mo ginawa ng Panginoon? Umalis lang. Actually, kapag ka nagbasa kayo ng banal na kasulatan, huwag niyong lalagpasan ang maraming mga bagay na sinasabi. Naalala niyo nung pinagbasa siya ng scroll? At pagkatapos, sinabi niya, ito ay natupad ngayon. Nagkaroon ng katahimikan. Nagtinginan yung mga tao. At pagkatapos, nagalit yung mga tao. Alam mo ang gagawin sa kanya? Ihuhulog siya sa bangin. Pero ang ating Panginoon ang sabi, lumakad lang sa harap niya. Kaya ang kapangyarihan ng ating Panginoon, makikita po natin maging sa kalagitnaan ng mga tao na kasama. I am. Meron ding kanta na I am, no? The Great I am. Meron nga sinasabi na sa kanyang kadyusan, meron tinatawag na 7 I am to the way to come. I am the resurrection and the life. I am the bread of life. I am the way, the truth, and the life. Diba? So marami pong mga I am. Last verse po na tingnan natin. At ang sabi po, the Word was God. Yung Word na yan, pag tinapos po niyan natin, ay naging flesh. At of course, yan po ang ating Panginoon. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was, God. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him, nothing was made that was made. In Him was life, and the life was the life of all men. Meron pong isang pananampalataya na ang pangalan po ay JW. Alam po ba ninyo yung JW? Sino alam? Taas yung kamay nyo, huwag yung manggitin. Hindi po etiketa ng pantalon niya. Okay? Yan po ay Jehovah's Witness. At ayaw nila. At dahilan dito sa salitang, and the Word was God. Sa Greek po, ganyan po talaga yung nakalagay. Theos. Na ang Theos, ibig sabihin, ay Diyos. Kapareho po ng Diyos na sinasabi sa lumang tipan. At ayaw nila, kasi ang tanggap nila sa ating Panginoon ay Diyos, pero hindi kapantay ng Ama. Hindi fully God. Equal with the Father. Kaya ang ginawa nila, yung letter G na malaki, anong ginawa? Ginawa small letter. Gawa na rin sila ng sarili lang translation. In fact, maganda rin mabanggit natin,
May makikita po kayo sa mall ng mga JW. Masipag po yan. Miski dito meron. May mga edad na nga iba eh. Siguro dati teenager na sila. Ngayon, may mga edad. Napakasipag nila. Namimigay po sila ng babasahin at hingi po sila ng donasyon. Meron po niyan kapag ka nag-LRT kayo at papasok kayo sa Robinson. Yung Robinson natin, di ba? At pag dumadaan ako nandun, ang inaangahan ko po, masipag sila. Mamaya sabihin ko, bakit masipag sila? Ba't tayo hindi tayo masipag? Masipag din ba tayo mga kapatid? Lahat ng nandito, masipag yan. Amen? Parang alam nyo ha? Lahat ng nandito, masipag. At lahat ng nandito, makakatikin ng kape. At kakain ng pandesal. At bibingka. At marami pa. Okay? Tikman nyo na, kasi sa Sunday, wala yan. Okay? Kasi, sigurado tayo, Lord willing, may marami pong tao ito dahil i-invitahin po natin sila face to face. Ngayon talaga hindi natin sila pinapunta. Live streaming lang. At yung pagpunta niyo po dito ay personal invitation. Parang kasal. Sa kumbaga special kayo rito. Okay? Ngayon, ang point, yung JW na masipag na yan, nakikita natin, meron silang babasahin. At minsan sila ay nag-house to house. Nakaranas na po ako niyan na sila ay kumatok sa bahay ko nung kami po ay nasa Taytay. Pero alam po ba ninyo na nakakatakot, may mga anak ng Diyos na parang kinikilala nila o kaya pareho lang sa kanila? In fact, ito ang mabigat. Kapag pumasok ka po ng pananampalataya ng JW o kaya yung Iglesia ni, yung alam na natin, ha? Okay, Iglesia ni Manalo at iba pa, mahirap kang makalabas. And even Muslims. Bakit po? Kasi marami po silang mga kautusan at mga bagay na kung saan na parang hawak nila. Na kapag ikaw ay lumabas ng kanilang organisasyon at grupo o ng church, hindi ka na maliligtas. At meron pang minsan sumpa. Ang kaligtasan nila ay yung ikaw ay nasa loob ng iglesia nila. May katuruan pa nga na mismo dapat nasa loob ka ng building. Kasi pag nasa building ka, kasama ka, kaya pala yung mga iba, may mga pangalan sa building nila. Alam nyo ba yun? Naka-attend na ba kayo? Ako hindi pa naka-attend. Pag sumamba kayo, ganito. Lahat ng pangalan nyo nasa pinto, may sabitan. Ngayon, yung pangalan mo, ibabaliktad mo. Na ibig sabihin, present ka. Ngayon, ito po, kapag hindi nakabaliktad, alam nila, absent ka. Ito pa isa. At dahil absent ka, hindi ka nakapag-operate. Hindi, utang ka. Actually, hindi alam na maraming tao, maraming mga manipulations ang pwedeng gawin. In fact, may nagsasabi kung gusto mong yumaman, magtayo ka ng religion. Noong una, hindi ako naniniwala. Pero totoo. Marami, ito nakakalungkot, ginagamit ang pangalan ng ating Panginoon para maitago ang kasinungalingan at ang totoo at lalong higit gamitin ang pangalan sa pagyaman ng tao. Alam mo, sasabihin nila, para hindi mapagbintangan si pastor na pumili ng jet, sasabihin, binilis ako ng Lord. No? Ng maraming mga bagay na to. Kaya tinuro po nila na ang mga Kristiyano ay dapat mayaman at pinagpapala. Meron naman po talaga. Agree ko doon 100% that the Lord will bless us. Pero lahat tayo ay magiging bilyonaryo at milyonaryo kapag tayo po ay naging Kristiyano, I doubt it. Kasi ang magulang ko at mga kapatid, mga anak ng Diyos. At marami kong maging anak ng Diyos, hindi po sila naging milyonaryo. At sigurado ko baka hindi pa sila nakahawak ng 50,000 pesos. Nakahawak na kayo ng 50,000 pesos? Pahawak naman. Nakahawak na kayo ng 1 milyong piso? Ha?
Actually, yung asset ninyo, marami sa inyo, may milyon. Asset nyo. Di ba? Ako pala, nagka-asset na niyan. Kauhulog. Pero pag nabenta ko, wala na. No? Pero makikita natin, biniles kayo at biniles tayo ng Lord. Kaya maling sabihin na hindi tayo biniles at hindi tayo prosperous. Because when I've known the Lord Jesus Christ, pinagpala ako ng Panginoon. Ang tanggap ko po sa aking sarili ay anak ng Diyos at ako po ay hindi dahok. Hindi mahirap. Simpleng buhay, pero pinagpala ng Diyos. In fact, I could testify, malilito yung mga anak ko, kahit po kami nakatira sa church, mukha kaming mayaman. Mukha ba akong mayaman, kapatid? Kami rin po. Oh. Bakit tingin niyo yung katabi niyo, mukhang mayaman? Kasi mayaman naman talaga yan. No? Natanong, ano? Kasi bakit? Anak tayo ng Diyos eh. Yung anak ko pong tatlo, kapag nagdamit sila, parang uuwi sa Corinthians. Nakabili pa po ako ng damit sa Faith Academy ng mga binibenta ng mga Amerikano, ng mga damit na magaganda. Pumunta ko doon, second hand, pati gamit, nakakabili po kami doon. At meron kaming sasakyan kaagad. 2 gulong nga lang. Okay? Yung isa, tumatakbong paa, yung isa may motor. Pero makita po natin, wala po kaming pagkakataon at naranasan na nagutom. Na nanghiram ng bigas. Kahit pa manghiram, bakit? Ibig ba sabihin, nanghiram ka, mahirap ka na? Sardinas, mahirap ka na? Meron yan, buksan mo yun. No, may makikita kang maling. May makikita kang pork and beans. Yan ang wala po kagabi. May masakit. May corned beef. No, at saka siyempre, merong magic sarap. Bakit po? Kasi, ang buhay natin ay hindi natin tinitingnan sa mga material at pisikal na pamantayan ng tao. Nung tayo po ay kumilala sa ating Panginoon, ang Panginoon na po ang bahala. Nung po tayo ay pumasok, kami po mag-asawa at ako, nung ako'y nag-decide na iwan ko po yung aking kurso at pumasok sa paglilingkod ng ating Panginoon, hindi ko po iniisip yung content ko, pangalan, wow, pastor siya. Hindi. Kung hindi, nung kinilala ko siya, gusto ko siyang paglingkuran. Kaya po maraming taon, sanay po tayo maglinis at magbuhat ng mga bagay at pisikal ng church. Kasi po, yun ay paglilingkod sa Panginoon. Mahal ko siya. Gusto ko siyang paglingkuran. At wala sa isip natin yung pera na kung saan pagyayamanin ako ng Panginoon. Maraming kaisipang ganyan. Pag pumunta ka sa pananampalatayang Kristiyano, wala ka ng problema. Totoo ba yun o mali? Tanungin yung katabi nyo. May problema ka ba, kapatid? Tanungin mo yun. Ha? Meron eh. Di ba? Nagkakasakit tayo. Minsan nagkukulang tayo. Mga bahay natin, sasakyan, nananakawan tayo, nababangga tayo, at nababaha tayo. Alam niyo, pag may bagyo at nandito tayo, meron tayong second floor. Maganda. Kasi po, maabot dito. Ulysses. Ha? Undoy. Okay. Pero bihira lang. Pero huwag kayong mag-alala kung habang nagsiservice tayo, tumataas ang tubig, Christian naman tayo eh. Diba? So kahit manunod tayo, hindi naman. No? Ang point dyan, ito. Ang pamantayan po natin at sukatan ay ang ating naging relasyon sa Diyos. Ano man ang mangyari sa atin? May karanasan po tayong kalungkutan, kabiguan sa buhay natin. Ang pinapangaral natin ang ating Panginoon Yesus. Siya bahala. Siguro ang challenge natin ngayong umaga, ang Panginoon ang bahala sa atin. Since you have given your life to Jesus Christ, you have believed in Him, and you have accepted Him as your Lord and Savior, bahala siya sa atin. Kasi ang sabi ang Panginoon ang sa atin. Kaya dito ang church, o doon, so be it. Why? Kasi ang Panginoon,
siya po ang Panginoon at pangunahin at tulo ng Iglesia. Gusto kong sabihin at challenge sa bawat sa atin, maging sa Panginoon. Why not worship the Lord today and accept Him as your Lord and Savior? Not just believe in Him, but make Him your Lord and King. Marahil may mga problema tayo, may mga bagay sa kalooban natin, bigay natin sa Lord. Para maging payapa tayo. Maraming mga taon at araw, ninakawan na tayo ng kaaway. And the evil one wants to destroy us. He is stealing our peace and stealing our joy. Kaya ang sabi ni Pablo, alam mo, sabi, spiritual contentment is a great thing. Nangyayari po yan dahil lang sa ating tayo. Kaya we can be happy. Pwede po tayo maging maligaya at masaya sa araw-araw kahit ngayon. Amen. Lahat ng bagay ay mabuti sa atin. Amen? Amen. Praise the Lord. Tayo natin ito. Panginoon, salamat po sa umaga ito sa inyong biyaya sa akin. Salamat po sa pagkat sa inyong kahabagan at biyaya, tinawag mo kami. At kami po ay tumugon at sumampalataya sa inyo. Nawa po ang lahat sa amin, maging sa mga nanonood, hindi lamang po ninyo pagpapalay, kundi ang mga salita at mga bagay na gusto mo sa buhay namin ay mangyari po. Na kami po ay mananalig at susunod sa inyo. Papalain po ang bawat isa po na natin ito. Maging sa Sunday na natin, we thank you and we want to bless you. In Jesus' name. Amen. Alam ka pa natin natin. In fact, mayroon po tayong closing. So, ano ba yan sa'yo? Punta kayo ito? Okay. Maraming salamat po. Thank you, Pastor Cardin, for blessing us with the Lord's Word today. So, welcome po sa lahat and welcome po sa mga nanonood online. Limited po yung bibisita rito kasi masikip po yung space pero open na yata tayo for next week. So, for our tithes and offering, generosity brings blessings. Sa Luke 6:38, it says, "Give and it shall be given unto you. Good measure, pressed down and shaken together and running over, shall men give unto your bosom. For with the same measure that you meet withal, it shall be measured to you again." So, madalas po narinig natin ito, lalo na yung sa Tagalog na verse, during the tithes and offering. Pero, it is very encouraging, lalo na yung Tagalog. The real context of this verse is Jesus is inviting us to respond to challenges as He did by loving, doing good, blessing, praying, and giving. It is very applicable and suitable lalo na sa mga tinuturo ng Panginoon na tayo ay maging mapagmahal, mabait, mapagbigay, mapagbiyaya at maging madasalin. So as responsible members of NCCC, alam po natin ang pangangailangan nating simbahan. Kumbaga sa bahay natin, we have our monthly dues, our fees, maintenance. So does our church. And God uses us to fulfill these obligations. Before we pass the offering bags, join me in a short prayer. Lord Jesus, we love you and we thank you. Reach out your hand and touch everyone present here today and those who hear your words through our online service. Continue living in them. Guide them constantly as how you want them to be more like you. Bless their families, their income, their businesses, their sources of livelihood as they bless NCCC. We love you and we honor you with all these offerings. In Jesus' name we pray. Amen.
ating pong pagtatapos, gusto kong tawagin din si Rafi. In fact, kaya ko po binanggit ito sapagkat huling linggo po ng Marso ay huling linggo po na makakasama po natin ang kapatid na Rafi. Magkakaroon po tayo ng mission, okay, sa Bukidnon. So, at kaya ko po binanggit yan kasi darating na po yan. So, first Sunday po ng April ay Lord willing, nandun na po siya. So, alingin po natin na may clean panalangin po sa kapatid na Rafi. Tumayo po tayo na. Ngayong lahat ay nanangin. Ang Diyos, aming Ama, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo dahil po sa iyong kabutihan sa amin. Salamat po sa araw na ito. Salamat po sa lugar na ito, Panginoon. Salamat po sa kalakasan na pinagtulog niyo sa amin. Salamat po sa lahat ng biyaya na aming natanggap sa araw-araw, Panginoon. At ganoon din po, Panginoon, salamat po sa mga iyong ginamit po sa iyong gawain, Panginoon. We pray for our leaders, mga elders, Father God, the deacons, as well as all the leaders, as well as all the members, Panginoon, sa aming pong iglesia na ito, Panginoon. We pray, continually pray, Father God, Lord, for the place na kami po ay makapagsamba sa iyo na permanente, Panginoon, at hindi po kami palipat-lipat. Yes, Father God, Lord, ito yung dinadalangin namin na alam namin, Panginoon, ito ay iyan ang tinugon, and we just wait, Lord, for the right time na ito po ay mangyayari. At nadalangin din namin, Panginoon, yung mga kapatiran na nasa online ngayon, Panginoon, na nanonood at nakikisamba po kasama namin. We pray also, Father God, for your blessing upon them, Panginoon, Lord, at sa kanilang buong sambahayan. And as you said, we bless you, we bless all the people, Father God, with these words. That the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. In Jesus' name we pray and give thanks. Amen. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with a outstretched arm, I'll bless your name.
you.